So what's up mga ka-adventure? Kumusta? Anong adventure nyo today? Reaction video lang tayo for today. Ayan. Ako nga pala si Ron TV Adventurero. Ito po yung aking sticker. So for today's vlog ay tayo po ay magre-reaction video lang, no? Regarding dito sa isang insidente na nakuhanan ng CCTV camera dito sa Parteng Bulacan, no? Hindi ko na po sasabihin kung sa municipality, syudad o city man ito nangyari sa Bulacan. So magre-react lang tayo dito at babasahin din natin yung mga reaction ng mga taong nakapanood nitong video na to, no? Kasi napaka-importante kasi baka mamaya nangyayari din to sa inyong lugar. So, para aware din tayo at makaiwas tayo sa mga disgrasya o mga insidenteng kagaya nito. So ito na yung video, panoorin natin. Ito. Oh yeah. So ayan. So kitang-kita naman, no. Ayan. So isang tahimik na gabi yan. Ngayon may pumasok na mga kalalakihan. Ayan. Pumasok itong mga, hindi ko lang kung dalawa, tatlong kalayan. Tatlo yan, no. So tatlong kalalakihan yan na mga nakasuot ng itim. Tapos naka-helmet. Kitang-kita naman yung isa, ayun, gumagalaw yung kamay niya. May baril siya, 'di ba? So wala nang nagawa yung mga tao na kumakain na yan, no. Ayoko sila, yung kamay nila nasa ulo. So mapapansin niyo dun sa isang side yung tatay niya, yung tatay ng bata, yakap-yakap yung kanyang anak kasi yung bata umiiyak. Talagang traumatized yung bata dito, eh. Ayan, no? Diba? Kawawa yung bata, oh. Takot na takot yung bata. So, ayan, no? So, hindi ko alam kung itong isang grupo na nandito, pamilya. So, sobrang takot nila, eh, no? Nakayuko sila lahat sa lamesa, no? O, yung tatay, pinapakalma yung anak niya. So, yung time na yan, umalis na yung mga, ano. So, yun. Diba, nakita nyo, napakabilis lang. Hindi yan yung full video, no? Hindi yan yung buong CCTV footage ng hold up yan. Pero, makikita naman na sa galawan ng mga tao na to, eh talagang isipin mo parang professional, no? Mabilis lang nila ginawa yon, no? Nilimas nila, kinuha nila yung mga gamit ng mga taong kumakain doon, no? Tapos may isa pang video, ito papakita ko rin sa inyo. Ito pa yung isang video na parang kamukha niyan yung pangyayari niyan. So hindi ko alam kung saang lugar to, pero parang ganyan din. Ito, panoorin niyo naman. Ayan. So dito naman sa video na to makikita na yan, may mga magkakabarkada siguro, mga magkakaibigan na nandito sa kainan na to, no? So siguro naghihintay sila ng kanilang order. Yan. Nagsi-cellphone pa yung babae, oh. Tapos kita naman diyan merong pumarada, no? Merong dumating. Ayan, may pumasok, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh. Yan, limang kalalakihan yan, mga nakaitim din, naka-helmet. Ayan, oh. So isa diyan may dalang bag. Kung mapapansin niyo, ayan, oh. Yung isa diyan may dalang bag. Tama ba? Bag ba to? O bag nga, yun, no? Nasa harapan niya, nandito sa may dibdib niya yung bag niya. So, possible dyan nila nilalagay yung mga nakukulimbat niya. Ayan, no? May baril sila, ayan, no? May baril, oh. O, yun, pinalo pa ng baril yung isang lalaki, eh. Tigas ng ulo, eh, no? Ayaw bigay, eh. Ayun. So, nakakatakot yung ganyang experience, no? Bilis lang, oh. Oh, nung nakuha nila yung kailangan nila, cellphone, siguro, kinuha din nila yung pera dun sa counter. Tapos, ayan, umalis na sila. Diba? Ang bilis lang. Bilis lang yung pangyayari. Yung mga ganyang pangyayari, nangyayari yan madalas gabi, no? Kung kailan, tahimik ang paligid, madilim, tapos minsan, wala na kasing mga kapulisan mga ganyang oras, no? So, makikita. So, kung binalikan ko yung footage nung yung pinakahuli, so, makikita sa video, yung oras niya is nasa around 12, no? Una ng madaling araw. So, nangyari to, itong mga insidente nito, eh, talagang kung kailan konti na lang ang tao sa kalsada. So, itong mga malas lang itong mga kumakain na to ng ganitong oras. So, kayo guys,
kung sakali man na late ang inyong dinner, hindi kayo nakakain sa bahay at plano nyo kumain sa labas. So, mag-isip-isip na kayo. May mga ganitong grupo ngayon ang lumalabas at nambibiktima ng mga taong late na kung kumain, no? So, nangyari to sa mga kainan kung saan pagka mga pangkaraniwang oras, maraming kumakain, pero kapag mga ganyan, 10 oras na ng gabi, eh wala ng mga tao, no? So, malas na lang talaga yung mga inabutan na nandun pa sa kainan na yon nung oras na dumating sila, no? Pero tingin ko hindi ito nagkataon lang. So, talagang parang pinlano nila, no? Na, kasi, kung ako yung kawatan, hindi ko pupuntahan yung isang kainan na yan kung alam kong hindi yan kumita nung araw na yon, no? So, ibig sabihin, possible na baka naging customer na rin sila dyan ng mga ibang araw o ibang pagkakataon. Mapapayo ko sa inyo, guys, kontrolin nyo yung cravings ninyo no, pagdating ng mga madaling araw na, no? So, diet na lang muna tayo. So, anyway, so ito pala, no? Basahin natin yung mga reaction ng mga taong nag-react dito sa mga video na to. Para malaman nyo na rin kung ano ang opinion nila. Okay, ngayon magbabasa tayo ng mga reaction galing do sa isang private na Facebook page. So, ito, sabi ni Erlinda, sana mahuli ang mga yan. Tahimik ang blank. Bakit dinayo na tayo ng mga kawatan? Kasi mainit na sila sa Maynila, kaya dumayo na sa ibang lugar. Mga sindikato na yan. Kaya minsan sabay-sabay sila umaatake. Iba-ibang lugar nga lang. Ang daming masamang tao ngayon, kaya ingat na lang kayo. Tama naman siya, no? So ito sabi ni Chi, yung mga tatakbo now sa politika, pwedeng-pwede na kayong magpasika. Checkpoint na, hehehe. Sabi ni Chi. Sabi naman ni Lamb, may business dapat kumuha din ng mga safety protection. Matik na yan, pag may pasok na naka-helmet, alisto na may huhugutin. So, medyo barok lang yung pagkakasabi niya, no? Pero siguro, sinasuggest niya dito na magkaroon ng security guard yung bawat kainan. No? Tama naman siya. Sabi naman ni Nicole, take out na lang muna, be. Sige, be. Yan. Sabi ni JL, police visibility. Oh, maganda rin yung police visibility, no? Magkakaroon ng konting takot yung mga hinayupak na yan, no? Ayan. Sabi naman ni Francisco, sa Pampanga hindi uso helmet kasi nagkakabarilan. Kaya kapag naka-helmet ka, huhulihin ka pa nila. Dapat baligtarin naman. More checkpoint sa mga naka-helmet naman ng full face na hindi talaga halos makilala. Hindi biro yan. May bata pa sa ibang video dyan o baka naman. Sabi niya. Sabi ni Francis. Totoo ba to? Sa Pampanga, ganun. O, sabi naman ni Randy, legal na kasi yung mga naka-full face mask din eh. Labas lang ang mata. O, nung pandemic, nagsimula talaga yung mga ganyan, no? Pero ako gumagamit din ako niyan minsan pero hindi madalas kasi mainit sa pakiramdam kasi pagka naka full face mask ka pa tapos naka helmet ka. Ayan, sabi naman ni Chen, mahina sa ganyan yung lugar nila. Malabo, makarami ng biktima yung mga yan. So, saan ba tong lugar na to? Sabi naman ni Mar, public nyo para ma-share po. Yun, kasi nga private ano to group sa Facebook, no. So, yun. Pero sa pagkakalam ko, Mar, tinanggal na yung video na yan, no. So, yun, pinakita ko lang sa inyo. Pero alam ko, tinanggal na yan eh. Sabi naman ni Grace, sa mga tagong lugar, sana, no helmet policy. Paglabas sa highway, saka mag-helmet. Pero parang malabo yan, Grace, no? Kasi, syempre, babanggain natin yung LTO kapag ganyan, no? Hindi ako pabor sa no helmet policy. Sabi naman ni Sherlyn, dapat everyday may checkpoint sa mga boundary ng bawat lungsod para agaran ng aksyon. Saka dapat every hours may umiikot sa mga subdivision. Magandang suggestion yan. Sana marinig yan ng mga nasa kinauukulan. Ito sabi naman ni Michelle, sa Ilocos no helmet policy sila. Nung nagmotor kami kasi nga daw daming mga nagaganap na maganda mga nakamotor, mga salarin. So medyo barok din yung pagkakasabi niya pero siguro sinasabi niya dito sa Ilocos daw may no helmet policy. Hindi ko alam kasi hindi ko pa na-experience magmotor sa Ilocos. Sabi naman ni Elmer, dati pa yan estilo, panahon pa ni Pinoy. So, sumalangit nawa si President Pinoy, no? Pero totoo naman, sabi niya, dati pa naman talaga yan, may mga gumagawa na ng ganyan, no? Naka-helmet, nang-hold up. Yan, sabi naman ni Catherine, iwasan ng pagkain sa labas, delikado. Yun, kagaya ng sinabi ko kanina nga, diet muna tayo, no? Cravings yan, eh. Kasi, anong oras na ng gabi yun, kakain ka pa, matutulog ka na. Sabi ni Jenny Bill, binanggit niya yung mga kaibigan niya dito. Hilig niyo pa naman kumain ng hating gabi sa silugan. So, yun. Masarap naman kasing kumain talaga ng mga top silog, no? Pero yun, ilagay lang natin sa oras.
Sabi ni Gemma, oo nga, nakakatakot naman yan. Talagang nakakatakot po. May experience mo yung ganun, batukan ka ng baril. Di ba? Nakakatakot talaga yun. Sabi ni Badeo, pre, palalabasin sa investigasyon mga dayo, tumira niyan. Pero mga taga, make din yan. Pinag-aralan bagong tumira, lalo pa ngayong naglabasan na mga ungas na nagtatago kontra droga. May punto ka naman, no? Baka nga dahil sa gusto nilang bumili ng droga, kaya nila nagagawa to. Or possible, para din sa baka nagugutom yung pamilya nila, no? So, dapat ba natin silang intindihin? So, sabi naman ni Pabs, ano nangyayari sa Pinas? Sa mga nakaraang presidente natin, safe naman. Asan ang pagkukulang? Hay, naku po. So, wala namang pinipiling presidente yung mga ganitong mga pangyayari, no? O mga insidente. Kahit sino pa ang presidente, kahit sino pang nakaupo, kung mayroong mga taong halang talaga ang kaluluwa, gagawa sila ng mga ganitong kabuktutan, no? Okay ba yun, Pabs? So, sabi ni Enrico, asa ka pa sa pamahalaan, nasugpunan ni Duterte, balikan na sila ngayon. So, yun. Ano to, bilib na bilib to kay Duterte to, no? Si Enrico. Sabi ni Judito, opo dati, opo, pati hipo, puso din lalo sa mga kabataang babae, dalaga. O yun, yung mga kabataang babae nun, mga, hindi lang, ano yan, madalas yan nangyari sa jeep, yung mga hipo-hipo na ganyan sa babae, no? So, yung mga manyakis dyan, no, sana mabulunan kayo. Yun, putulin ang mga kamay niyan, mga manyakis. So, ito. Sabi ulit ni Judito, sana yung mga CCTV ng mga lunsod malilinaw. Oo nga, yung ibang CCTV kasi talaga malabo, no? Kailangan mo pang i-zoom para makita mo, pero kahit i-zoom mo, malabo pa rin yung mga mukha. No, mas malinaw pa yung mga nasa kainan eh, kaysa yung mga CCTV ng mga lungsod. Ayun, sabi naman ni It, more checkpoint mga sir. Okay, approve tayo dyan. Checkpoint. Basta, hindi ka naman matatakot kung kumpleto yung papeles mo, no? Kung wala ka namang violation. Wala kang kakatakutan kahit na anong checkpoint yan. So, sabi ni Cesar, pabor sa kanila, full face helmet. Oo. Kasi tago yung mukha nila, no? Pero, huwag nating ilimita sa mga naka-full face helmet. Hindi naman lahat na naka-full face helmet, no? So, maging aware lang tayo na kapag may mga ganyan lalapit sa inyo, naka-full face helmet. Aware lang, no? So, sabi ni Jomer, pati po nakawan ng motor ngayon, hold up naman, need na po ng checkpoint, sana po. So, yan, sabi ni Jomer yan. So, sana marami talagang police visibility, no? Yan, mga checkpoint. Sabi pa ni Jeneline, sana maaktuhan, kawawa naman mga maliliit na businesses. Tama naman, no? So, marami ngayong mga nagbukas na kainan, mga pares, tapsilugan, mga ramen. So, masasarap sanang mamasyal at kumain sa mga ganyan lugar, pero pag mga ganitong mga pangyayari, nakakatakot. Sabi ni Eric, sa mga mapain, laging walang helmet na ang nakikita. Sana nga, mapain, laging walang helmet ang nakikita. Ibig sabihin siguro nito yung na-checkpoint lagi yung mga walang helmet, no? Baka yun ang ibig sabihin ni Eric. So, sabi naman ni Lester, agree, checkpoint, sana, para maiwasan ang nakawan. Nakakatakot ng kumain sa labas, lalo na oras ng gabi at may kasama ka na bata. Oo. Kita nyo yung bata doon sa video, traumatized siya, no? Iyak siya ng iyak kahit na yakap siya ng tatay niya. O, sabi ni Along, dapat alisin na yung helmet na yan kasi kahit naka-helmet ka, kung oras mamatay ka, oras mo yan. Diyan nagmumula ang krimen, sa helmet. Helmet na yan, yung riding tandem at hold up kasi naitatago nila ang mukha nila at kung walang helmet, takot silang gumawa ng krimen. So, disagree ako sa iyo, Along, no? Kasi helmet saves lives. Sabi nga, kahit papano, kapag ikaw na aksidente at naka-helmet ka, malaki ang chance mo na makaligtas sa isang aksidente, no? Hindi naman ginawa yung helmet para sa pang-hold up, eh, no? Ginawa yung helmet para iligtas yung buhay nating mga nagmumotor. So, nagkataon lang na itong mga tarantadong kawatan na to ay mga naka-helmet, no? Kaya, siguro, yun, marami nang nadidiscriminate na mga nagmumotor, eh, dahil sa mga ganito. So, sabi ni Jeffrey, mas okay kung may enforcer na naka-duty sa gabi, kasama na nagbabantay na barangay tanod at nag-iikot sa bawat sulok ng lugar. So, magandang suggestion yan. Sana marinig ng mga pinauukulan. So, sabi ni Hill, simple lang naman yan. Kapag hindi naka-helmet, sigurado na taga dun sa lugar na yon. O malapit lang ang bahay, kaya hindi nag-helmet. Pero kapag naka-full face, siguro hindi tiga dyan. Siguro taga ibang lugar, kaya dapat yan sitahin dahil ayaw ipakita ang itsura nila. So, masyado mong dinidiscriminate, Hill, yung mga naka-full face helmet. Hindi lahat, no? So, nagkataon lang na itong mga kawatan na to naka-full face helmet. Pero hindi ibig sabihin yan na kapag naka-full face helmet, eh, hindi taga doon sa lugar na yon. Ako, taga dito ako sa lugar namin. Pero kapag lumalabas ako, naka-helmet ako, no? Minsan hindi.
So, yun. So, yun yung mga reaction ng mga kababayan natin, no, regarding dito sa post na to na nakalagay sa Facebook. Maraming iba't ibang reaksyon ng mga tao regarding sa pag-helmet. Pero tatawa ka na lang, no? Pero syempre entitled sila sa mga opinion nila. Ako kahit naman ako entitled ako sa opinion ko. Pero masasabi ko lang, kagaya ng sinabi ko kanina, helmet saves life. So hindi ibig sabihin na naka full face helmet ka isang kriminal, no? Masyado na tayo na-discriminate ting checkpoint. Mapapansin niyo, ang daming nakapilang motor, chine-checkpoint. Tapos yung mga kotse tuloy-tuloy lang, no? Kung ako ang kriminal at big time akong kriminal, magkukotse ako. Hindi ako magmumotor kasi baka mas mahuli ako sa checkpoint, no? May mga checkpoint naman na yung iba parang maisipan lang mag-checkpoint paminsan-minsan lang, no? Pero sana nga police visibility, yan ang importante lalo sa panahon natin ngayon, no? Mabuti na nga lang may mga ganitong CCTV na footage at nagiging aware tayo. So marami pa akong gustong sabihin pero puputulin ko na hanggang dito na lang, no? Konting reaction lang naman kasi to. Para lang maging aware kayo na may mga ganitong nangyayari. Kaya mag-ingat-ingat na lang tayo mga ka-adventure, no? Kung nagugutom tayo sa gabi, inom na lang tayo ng tubig tapos tulog na tayo. So mas healthy yun kaysa yung lalabas pa tayo, no? Yun lang masasabi ko ka-adventure. So hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin ka-adventure. Ito ang Ron TV Adventurelo. Lagi mong tatandaan, ka-adventure, maging mabuti ka. Gawin mo ang tama kahit wala nakakita. Okay? Peace out. Burger.